Oo, John. Namalitaan sa picture. Wala nang suka din. Sa isa na ito ka ng kamay. Pero yung ranking ba ito yung mawag na babae at saka ito lalaki? Pwede natin rin ito sa samit sa aking ano sa? Manila City Hall. Pinag-pundo kaya nila sa pundo sa Mega Hall. Yan sa mga bilis ng mga Muslim na kasagana.
Good. Metro Manila nitong Lunes. Sa video nakuha ni Bayan Patroller Rio Paniza, hindi na maaninag ang mga gusali sa kanilang harapan habang binabaybay nila ang skyway malapit sa Quezon Avenue exit. Sa kuha naman ni Jason Cheng, malabo rin ang kalangitan dahil sa makapal na usok mula sa kanyang pwesto sa Blumentritt sa Maynila. Mula naman sa Cubao, halos hindi na rin maaninag ang mga gusali sa Ortigas at maging sa Central Business District ng Quezon City. Natala sa 4 na monitoring stations ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources sa Metro Manila ang pagbaba ng kalidad ng hangin. Pagmanag ng PIBO, polusyon at imbak mula taal ang dahilan ng mausok na kalangitan dahil hindi ito makilalang ang kalmadong hangin sa Metro Manila. Pangatlo, kalmado yung hangin. So, hindi umalit ng talunan. Paalala ng mga eksperto sa mga pagkakataong naiipon ang polusyon sa hangin, magiging magsuot ng mask lalo ang mga may sakit sa baga. Dahil ang mga nagtulong ng pagkula yung mabilis sa Manila para mawala ang smog. Bukan sa kasinasamayan ang mga nakalutang dumi ng hangin ng palinis po sa hangin. Henry? Ayun, sabi ng tulog mukhang pulutan yung sanhi nung date, ano? Pero ano ba ang mas malala? Pollution, smog, o ba? Well, bakit sa epekto sa katawan, sabi ng mga experts, no, yung sinasabi days dato, yung buwan ay nilulot na irritasyon sa mata, lalamunan, at yung resulta para sa umpak. Emergency use authorization at hihingi tayo sa WHO. Hope ko hindi na dumami. Bukod sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM sa Muntinlupa, ilang ospital din sa bansa ang may kakayahang mag-iwan ng sample para isailalim sa testing para sa MPOX. Nakatakdang maglabas ng paalala ang DOH sa mga establishmento kung saan nangyayari ang physical contact para mas makakataas sa alam natin Nag-massage ka doon, monitor response. So it will be coming out with something, ano tawag dito, means very strong national impact dahil na rin sa pinag-team sa surveillance. Tapos, kasama Ah, mga napatuloy na sasakyan sa gitna ng lansangan. Sinuspende naman ang lokal na pamahalaan ng Kapangan ang
klase ng mga estudyante sa lahat ng tao. Nagbabala naman ang figure ng aftershocks. Mula sa Pinoy Pride Challenge at Collaboration. Birthday celebration ni Ogie Alcacid. Happy birthday! Special performance sa OEM Queens na sila Shasha Padilla, Regine Velasquez at Sharon Cuneta. Pati na ang road to year performance ng international singer ng BGYO at Flash. Ibibigyan namin yung best namin talaga para maganda yung first impression nila sa akin. Pero isa sa highlight sa episode ang pagpapakilig ng mga on-screen partners na Don Bell. Ang magkakagrupo para sa inaabangang magpasikat kasabay ng 15th year anniversary ng Time Zone. Ang lokal na magkakalaban magkakasa. Dahil na yung pera ninyo. Pero, Gagawin ang palito ng nagpunang lugar. isang batong mukha ang lalaki. Ano ang magiging papel sa Hindi ko marunong yung papaano yan. Sumama na siya. Kadalasan, hindi ka mabait, sila ko yung isang kagbibisyonal. Sa grado natin na pupunta si Tato. Nag-isip sila dito yung order na nakais. Sabi ko na sa mga. Yung pang-consumer ng gumamay pa. Ayaw na makita mo natin. Nagpunta ako dito para sabihin sa'yo na hindi na ako babalik. Tapos na tayo. Ano ba nga nabita? Saan? Ano ba nga nabita? Kasi hindi na yung tubig ang pagkakakaan ng hindi sila bagay para sa isa't isa.
beses man siyang nadapa. Ginagawa ko mag-take. Mahirap ito isa. Hindi ko na kaya. Kailanman ay hindi siya suko. Ako sa Diego, ang unang pinag-gymnastics world champion. Congratulations, Carlos Adriel Vivo sa iyong makasayang panalo sa 2024 Paris Olympics. Ang kauna-unahang Pilipino na nagwahi ng 2 gold medals mula sa isang Olympic event. Sobrang nagpapasaya ng ako dahil hindi niya ako pinabayaan sa Diego. Maraming salamat talaga sa pagsuporta sa akin. Ipinagpapalaki pa ng Carlos ang iyong kwento ay inspirasyon para sa bawat Pilipino. Matapos ang big time rollback ng isang linggo, big time Paul Troy at naman ang angkada bukas sa araw ng Martes. Nag-abiso na rin ang Ronaldo sa mga botoner na tuloy na sa Oktubre ang dagdag stingin. Nagpapagaw Alvin L. Chico. Nagpa-full-time si Buddy para sa isang linggong supply ng diesel. Alam na kasi nila tataas ang presyo bukas Martes. Diesel sa gasolina at kerosene at ulit sa diesel. Thanks everyone, man. Walang mahirap at mayaman pagdating sa pagtataas ng everything follows. Yeah, definitely. Sa pula ka ng inflation. Natanggap mo mababawasan ng araw kung wala ang katibukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah, hindi lamang ang mga resistance Pilipinas at pagiging apektado kung hindi pati ang supply ang presyo ng minutong petrolyo dahil sa Marami na ang mga nagsilikas mula Lebanon dahil sa inaasahang respakan ng Israel at Hezbollah. Tumagkakaroon po talaga ng paglihan sa choice ng Middle East at hindi natutuloy dahil nangyayaring peace sa Gaza. Definitely po tataas, ang unang-una tataas ang presyo. Samantala, kinumpirma ng mga boto magkano ang tatatak na dagdag singil sa utubyo dahil nakita ng kahit may na mas mahal na natural gas na pagkakaroon ng financial supply ng diesel. It's centavos na European price ng contract itself plus 15 centavos na deferred tax. May nakabinting pang dagdag singil na tatama ulit sa mga consumer dahil hindi pa na ipapasa ng buo ang bayad naman para sa tinatawag na ancillary service o reservang kuryente ng National Grid Corporation na lumobo live. Pero inaalam pa kung sino ang may-ari ng warehouse na pinandado na muna sa ngayon. Journalist Manahan, ABS-CBN News. Nakausang ng Bureau of Internal Revenue ang mahigit 5,000 di-rehistradong vape products sa isang mismong Philippine Vape Festival nitong linggo. Ayon sa BIR, nagsagawa ng surveillance ang kanilang ahensya sa opening day ng festival at napaglamang walang internal revenue stamps ang lahat ng produkto na ka-display at ibinibenta sa event. Magkakaroon pa sana ng pagplano summit sa Vape Festival para pag-usapan ng mga negosyante ang pagkalima sa mga regulasyon at polisiya ng gobyerno pero natuklasan hindi magbabayad ng tamang dues ang mga kalot doon. Nagpadala si PR Commissioner Rogelio Mangi Jr. sa mga organizer ng event at mga celebrity na napiling mag-endorse dahil nagpapagamit naman sila sa maling gawain. Nagprotesta ang iba sa mga healthcare workers para tutunan ang paglipat ng sobrang pondo ng burnout sa national treasury. Sa White Coat Rally, may retirement ng organisasyon healthcare
nilang inilay sa batas ang pagkakasya sa ibang proyekto ng gobyerno. Sa liham na ipinadala kay Finance Secretary Ralph Hecto, hinilit nila ang Finance Department na maging sensitibo sa opinyon ng publiko at maging maingat at pag-isipang mabuti ang paglipat ng pondo. Sa pahayag naman nila ko, sinabi nilang walang mababawa sa mga benepisyo matatanggap ng mga miyembro nasyonal sa nasabing pondo at ayon pa sa Pangulo ang tataas pa ang mga benepisyo. At inaasahan kong maglusaw lang itong pagpasok sa PAR at hindi magiging bagyo. Pareho kung walang epekto sa bansa ang LPA at ang bagyo at walang pagkakangin ko sa kanila sa kanilang region ngayon. Hindi na naman at aatras pa ang kabagat kaya kung marinig ng monsoon wave magiging matinag sa maraming lugar lipas magiging pagkakaulan ng thunderstorm sa hapon o gabi. Sa rainfall forecast ng lugar ng kapatid para sa araw ng mga bukas sa Luzon, tanghali pa ng mga madalang sa mga Tagpulan at sa Mindoro. Mas maulan sa hapon sa Mindoro at dahil po sa Marilocos Region, western part ng Cordillera at dito sa may Calabay Zone. Ulan pa sa gabi sa Calabay Zone at mas maulan dito po sa may Pangasinan, maging sa La Union, Benguet at dito sa bahagi ng Palawan. Sa Palawan, ang ulan ay mga kalakasan ng matagal sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Sa Visayas, bandang hapon din yan sa mga kalatulang kapagulan sa ilang bahagi at pasaulan po oras ng tunay dahil sa mga parte ng Manay at dito sa mga North, ang mawalang ang lima. Sa mga umakang ng tanghali din mga kapagulan sa parte ng Davao Occidental, Sarangani at maging sa may Sulu o Archipelago at mula hapon po sa may Northern Mindanao. Nakikita sa mga sila. Ano ka lang yan? Ay, kami nakikita ako. Pero, sista. Lavender Fields. Simula ngayong September 11. Dalawang tao ay kaiba ang pinagpunan. Ang magkaibang mundo kinakislan. Ang makakatuloy ng pagmamahal. Wala ang nakakatulog. Ako? Talaga? Na siyang papasahin ng pagkakamali ng nakaraan. Well, Hans, what did you do? Patayin sila. Kaya ba nilang maging masaya? Kahit isang saglit. Saturdays, 3:15 p.m. Premieres August 31. Sa Kapamilya Online Live. Sino bang hindi nakakakilala kay Santino? Kung paano namin maging bro? Dahil hindi na ang pangako, Ibo, ang mga tao dito sa mundo. Ay pakilang na totoo at pagpamakang kapangyarihan niya. Kami may ang pagkaanan, hindi pa pinagin sa Pinakita nila doon sa mga empleyado. At ang sinabi ng mga empleyado na that same person ay yung kasama rin na nag-check-in. Sa tulong ng mga tubig sa departmente, nagpapalisya sa Makati at na-aresto. Wow, yummy! Salad! Wow! Yummy!
sa lalaki, eh, parang binigil na niya yung sasakyan. It's part of the kung tinitingnan natin kung may mga ng previous instances or incidents na na-involve sa delito. Ano na ba ang suspect sa nagawang krimen? Ngayon ako na kasama ng boyfriend. Tapos hindi ko na hindi sa kanya yung sasakyan. Hindi ko ako pinakadami. Nagawin ko lang sa kanya. Hindi ako pinagawin sa kanya. Kaya nagawa ko sa kanya. Kasi hindi ako pinagawin. Tapos gawa ko ng ano, pinakapag-condition ko. Kaya nasalamat. Maharap sa paglabag sa Anti-Carnatic Act of 2016 ng suspect na nakakulong na sa NPD Integrated Facility. Patuloy naman tinutunto ng mga pulis sa sasakyan ng biktima. Jeff Cabaras, ABS-CBN News. Nasunog ang mga bahay ng nasa mahigit 100 pamilya sa barangay San Isidro, Parañaque City, pasado alas 7:30 doon. Nagpapatrol, Liza Aquino. Nakatakbo sa pag-report ang mga residente ng barangay San Isidro, Parañaque matapos mabalik na ang sunog at isang residential area sa lugar alas 7:30 kagabi. Ayon sa BFP, umabot sa ika-4 na alarm ng sunog bago na akula, dato ang una ng madaling araw. Nasa 50 bahay ang natuko. Nakita natin na kailangan pang itaas ang alarma because kung mapapansin naman natin, yung access talaga yung fire incident medyo limitado kasi dalawang point lang, iniskinita pa. So talagang puro tao lang po yung pwede yung kaso doon. Wala naman nakita ng masagatan ang nasa ng residente sa sunog. Kwento ni Adam Bernaldez, tupok na nang maabutan niya ang inuupahang bahay. Nananawagan siya ng tulong dahil nasunog lahat ang mahalagang gamit at dokumento ng kanyang nobyo na kasama niya nakatira sa nasunog na bahay. Kung nasa bayan lang po ako ng magulang ko, yung bahay ko kasi namin dito yung nangunguha lang po kami ng boyfriend ko. Tapos nung kayo po nagtatakbuhan na po sa amin, wala po akong idea yung pala po, sunog na po pala. Tapos walang ano na po, umalat na daw po yung sunog. Yung mga modular tents na at mga pagkain para sa mga nasunugan. Pero nananawagan pa sila ng karagdagang tulong, lalo na't nasa 100 pamilya ang nawalan ng tirahan. Panawagan ko lang po, sana tulungan niyo po kami, medyo mabigat po ito. Ang estimate po dito, hindi po makakasuto ng sa mga pamilya. Kailangan po namin ng tulong, lalo namin naman po sa pamilya na wala namin na ilabas po, mga pagkain, mga itinit. Patuloy naman iniistigahan ng BFP ang posibleng ginagawa ng apoy at kabuang halaga ng pinsala nito. Liza Aquino, Isang panglaygon ng lalaking nakasilid sa sako ang mga palutang-lutang sa ilong ng Antipolo de Rizal. Ang biktima ay tagkatulog ng saksak sa dibdib. Nagpapatrol, Liza Aquino. nakasilid pa sa sakong bangkay ng isang lalaki na matagpuan ng mga residente na palitang-lutang sa isang ilog sa barangay San Jose, Antipolo Rizal, Sabado ng umaga. Manumanong inalis sa mga otoridad ang bangkay ng biktima. Kinilala ng mga kaanak ang biktima na si Christian Maputol. Lumabas din sa inisyal na investigasyon ng pulisya na may mga saksak sa dibdib ang biktima. According sa families, hinahanap na nila na ilang araw na yung biktima. Sabi niya, naka-request na sila sa social media at sa nila, sa ating siya ay sinuhanap. Sa ngayon ay may person of interest ang iniimbestigahan ang otoridad. Kung pagkakas lang natin yung bangkay ng taos, tapos yung sako, para mahirapan ko isang tao yung suspect natin sa looking into possibility na tuwa na. Nakabura na sa kanilang bahay ang biktima. Talagang tayo na doon ng 22